Hello everyone, this is Cindy and welcome to Sense Haven and Garden. Sa episode na ito ay ipapakita ko sa inyo ang pagtatanim ko ng mga micro-dwarf o maliliit na kamatis sa recycled water container. Ang pagpupunlaan ko ng mga buto ay pinaghalong vermicast at coco peat. 1:1 lang ang ratio. At ilalagay ko lang sa ibabaw ang mga buto ng kamatis. Hindi ko ito ibinabaon ng malalim kasi hindi sila tutubo. Pagkatapos ay tatabunan ko lang ng manipis ang mga buto at didiligan. Nilalagay ko nga pala ito sa lugar kung saan naiinitan sila at syempre dapat manatiling moist ang mga lupa. Mas mainit, mas madaling tumubo ang mga buto. Ganito lang ako magpunla. Pagkatapos ng 3 linggo ay ito na sila. Ang ganda ng mga tubo. Ito ay 7 liters water container. Perfectong pagtaniman ng mga maliliit na halaman o gulay. Ayan, at pwede ng pagtaniman. Ang gagamitin ko namang lupa ay pinaghalong garden soil, vermicast, cow manure at carbonized rice hulls. Ito yung mixture ng lupa at ng mga pataba na talagang subok ko na sa mga heirloom na kamatis. 30 days na ang mga tomato seedlings kaya medyo matangkad na. Tatanggalin ko ang mga dahon sa baba para mas maitanim ko ito ng malalim at mas dumami ang mga ugat. Siyempre, kapag mas marami ang mga ugat, ay mas magiging healthy ang kamatis.
So ayan, itatanim ko sila ng kabilaan. Bali 2 puno sa isang container. Tandaan na ang kamatis ay dapat nakatanim o nakapwesto sa naaarawan ng matagal, at least 5 to 8 hours sa isang araw. At dinidiligan ko ito tuwing umaga, 1 beses lang sa isang araw. After 50 days mula nung ipinunla ay ito na sila. Karamihan ay namumulaklak na at may mga namumuo ng mga maliliit na bunga. Ito yung mga variety na perfect sa maliit lang ang space. Kahit sa bintana ay pwede itong ilagay, basta naaarawan. Sa labas lang ito nakatanim, ibig sabihin ay exposed sa ulan at lahat ng mga insekto, kaya mapapansin ng mga dahon ay may mga leaf miners. Medyo mahirap kontrolin ng mga leaf miners ngayon dito sa garden dahil puro kamatis ang mga nakatanim na gustong-gusto nilang pugaran ang mga dahon. Hindi na kinakaya ng mga natural na pangtaboy ng mga insekto, basta kapag may mga ganito ay agapan na lang tanggalin. At tatanggalin ko na rin ang mga damo. Ayan at nahihinog ng mga bunga. Harvest time na! Ganito karamihan sa mga micro-dwarf tomatoes.
After 3 to 4 harvest ay tapos na ang cycle nila. Pero meron ding mga ibang variety ng micro-dwarf na tumatagal ng mahigit 1 taon, lalo na yung mga nakatanim sa mga controlled area o greenhouse. Ang variety nitong orange ay Jocolos. Ang paborito kong micro-dwarf ngayon dahil matamis. Masarap gawing snack lang o ihalo sa salad. Ito namang blue or purple ay Tartufo. Sweet and fruity siya at mayaman sa antioxidants dahil sa dark color nito. Kung maliit lang ang growing space at gusto mo pa rin magtanim ng mga cherry tomatoes, ay perfect ang mga ganitong variety para sa'yo. Hindi sila mahirap alagaan, basta mataba ang lupang pagtataniman at syempre, dapat naaarawan. Mag-message lang sa aking Facebook page para sa mga available seeds for sale. And that's it for this episode. Until next time! Kung gusto niyo po magtanim ng iba't ibang variety ng gulay ay nagbebenta po ako ng mga buto na galing mismo sa aking mga tanim. Bisitahin lang ang aking Facebook page for more information and how to order. Muli ay maraming salamat at sana ay may natutunan kayo. Mag-like at mag-comment kung ito ay nagustuhan nyo o kung kayo ay may mga katanungan at mga karagdagang suggestions. I-share naman upang makatulong din ito sa iba. God bless and happy planting!